Kung kayo po ay madalas na nagkakaroon ng acid reflux dahil nga po sa mayroon kayong GERD at hyperacidity, sa video nito ay atin pong pagsasama-samahin ang mga information kung paano po kayo makakaiwas sa pagkakaroon ng acid reflux. Tatalakayin po natin dito kung ano-ano po yung mga pagkain at inuming dapat po ninyong iwasan, mga pagkain at inuming po pwede po sa inyo, mga kaparaanan na dapat po ninyong gawin para makaiwas po kayo sa pagkakaroon ng acid reflux, at kung ano-ano po yung mga natural remedy na pwede po ninyong gamitin para maagapan ang pagkakaroon ninyo ng acid reflux, o kung nangangasim naman ang inyong tiyan ay para ma-neutralize ang acid na ito, at kung saan po kayo makakabili ng mga sinasabing natural remedy. Bukod dito, mag-iiwan po ako sa bandang dulo ng mga important reminders, lalo't higit sa lahat sa mga buntis, bago po ninyo gamitin ang mga sinasabing natural remedies. So, umpisahan po natin. Kung kayo po ay madalas na nakararanas ng acid reflux, ano po ang dapat ninyong gawin? Ano po yung mga pagkain at inuming dapat po ninyong iwasan? Sa mga pagkain, nariyan pong dapat ninyong iwasan yung mga mamamantikang pagkain, mga maaasim na pagkain, at mga maaanghang na pagkain. Sa mga inumin naman, dapat po ninyong iwasan yung mga may caffeine tulad ng kape, mga carbonated drinks tulad ng soft drinks, at mga alcoholic beverages. Iwasan din po ninyong makalanghap kayo ng usok ng sigarilyo dahil maaari din po itong mag-trigger ng acid reflux. At iwasan din po ninyo na kayo ay magkaroon ng sobrang stress dahil pag na-stress po kayo ng sobra, para din po kayong nakakain ng mga ipinagbabawal na pagkain, o dili kaya ay para din kayong nakainom ng mga pinagbabawal na inumin. So maaari din po kayong sumpungin ng matindi ng dahil sa stress. Kaya mag-iingat po, kalma lang. Una po dyan, manalangin kayo at humingi po kayo ng kagalingan, gabay kung ano po yung mga dapat ninyong gawin, at manampalataya po kayo na kayo ay gagaling. Katulad ko, gagaling din naman po kayo. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, huwag po kayong mamomroblema. Dahil ang stress ay nagiging daan lamang po yan papunta sa anxiety, na kung minsan, at hindi lang po minsan, talaga namang yan po ay nakadadagdag sa malaking problema ng taong may mga GERD. So iwasan pong ma-stress, kalma lang. At ano pa po yung mga bagay na dapat ninyong gawin para makaiwas po kayo sa acid reflux? Una, kapag kayo po ay kumakain, iwasan po ninyo na kayo ay magsuot ng mga may higpit na mga damit. Dapat po bantayan ninyo na habang kayo ay kumakain, ang suot ninyo ay ayos, hindi mahigpit. Ang inyong sintron ay hindi rin mahigpit, luwagan po ninyo yan. Para po ang tiyan ninyo hindi maipit, para po hindi po mag-reflux yung acid. Bukod dyan, pagkakain po ninyo, wag po kayo kaagad iinom ng napakaraming tubig. Dahan-dahan lang po, konti lang. Para yung inyong kinain ay hindi umapaw, no? Hindi maglutangan doon at humanap ng lalabasan. Lalo na nga kung naiipit ang inyong tiyan, kung madalas kayong nakaupo. Ang maganda po ninyong gawin, lalo na kung medyo busog kayo pagkatapos ninyong kumain, tumayo lamang po muna, maglakad ng bahagya, hanggang sa maramdaman po ninyong umu-okay na yung inyong tiyan, parang bumababa na ang inyong kinain. So mga 30 minutes, 1 hour, ginagawa ko po kung kanyan, naglalakad-lakad ako, kahit dyan lang sa may koridor ng aming tinitiran, para mas maganda po ang daloy ng pagkain pababa. At bago po kayo matulog, sikapin po ninyo na nagkaroon ng pagitan na 2 hanggang 3 oras ang inyong hapunan hanggang sa oras na kayo ay matutulog. At kung matutulog na po kayo, sikapin po ninyo na humiga muna kayo ng pasandal. Ganyan. Meron po kayong komportableng sandalan. Sumula doon sa lower back, sa may bewang hanggang sa may ulo, dapat po mas mataas yan. Kasi kapag ka-flat po ang inyong pagkakahiga, ang tendency po niyan ay lalabas yung inyong stomach acid doon sa esophagus, dadaloy hanggang doon sa inyong lalamunan. Kaya kung umaga, nararamdaman ninyo na medyo masakit ang inyong lalamunan, na maasim-asim ang inyong panlasa dahil nababad na po siya sa acid, at delikado din po yan, maaari pong masira ang inyong vocal cords at ang iba pang bahagi ng inyong lalamunan, ang lining ng inyong gastrointestinal tract. At bukod po dyan, yun naman po mga pagkain na pwede sa inyo ay lahat ng mga pagkain hindi maasim at maanghang. Siyempre, ang magiging judge po dyan
ay ang inyong panlasa. So hahatulan ng inyong panlasa yung inyong kinakain. Kung maanghang ba ito, oops, stop. Kung maasim ba ito, oops, stop. At kung mamantika naman, makikita po ninyo visually, uy, maraming mantika ito, oops, stop. Kaya lahat po ng mga pagkain hindi mamantika, maanghang, maasim, pwede po sa inyo. Ano-ano yung mga yon? So, yung pong sa karne, ano po ang inyong gagawin para hindi po ito mamantika? Tanggalin po ninyo yung mga taba-taba at balat nito. Lean meat ang tawag doon. So, pwede po yung baka, yung manok, yung turkey, na ba sa Tagalog yung turkey? Ayan, mga pangunahin po yan. Obrang-obra yan, o pwedeng-pwede yan. Pwede rin po yung mga isda na tinanggalan din ng mga taba-taba. At doon naman sa mga root crops, ayan, pwedeng-pwede po ang mga root crops. Mga vegetables, yung mga green leafy vegetables, pati yung mga bunga nito, okra, ampalaya, talong, sitaw, yan, pwedeng-pwede po lahat sa inyo. At doon naman po sa mga prutas, siyempre pa, yun nga, yung mga hindi maaasim. So, pwede rin po yung mangga kapag kahinog na, kasi matamis-tamis naman yon. So, wag lang yung maasim yung pagkakahinog. Though, pagbubut siya, maasim siya, siyempre pa, iiwasan ninyo. Pag hinog siya, matamis, pwede na po sa inyo. Ipinagpapauna nga lamang po, no? May mga pagkain, mapagulay man yan, prutas, na halimbawa ay pwede kay patient A, hindi po mo pwede kay patient B. Ibig sabihin, yung mga pagkain na pwede sa akin, maaaring hindi po pwede sa inyo. Kahit pa yan ay saging, melon, hindi maasim, hindi maanghang. Kasi meron pong mga taong merong GERD o nakakaranas ng acid reflux. Around 1 to 2% ng mga taong ito ay hindi nakakaigi sa kanila. Ang ilan, no? Ang ilan lang naman sa mga pagkain na inihahatol ng doktor na pwede ninyong kainin. Ganyan. At ano po yung mga lutuin na pwede po ninyong gawin para po sa mga pagkain na yan? Yung pong tinola, pwede po yan kung wala pong ang taba-taba yung manok. At kung gagamit po kayo ng mantikang panggisa, ay ang gamitin po ninyo yung olive oil o yung coconut oil at konti lamang po. Ayan. At ano po yung mga nilagang baka. So, yan po yung number 1, pangunahin. Siyempre, nilaga pa, hindi ka na maggigisa. Hahaluan mo lang yan ng mga mabiberding dahon, pechay, repolyo, pwede ring haluan mo ng mais, saging na saba. Ay naku, napakasarap po niyan, lalo na kung hihigupin ninyo habang mainit-init yung sabaw. Siyempre pa yung paminta, wag na po ninyong lalagyan ng paminta at maanghang po yan. At sili, yan, iwasan na po ninyo muna yan, maanghang. Pagka medyo okay na kayo, pwede po ninyong subukan pa konti-konti dahil ganyan po yung ginagawa ko noong araw. Pa konti-konti lang, pero pagka nagkaroon ako ng konting acid reflux, so siyempre pahinto. So ganun lamang. Huwag niyong bibiglayin agad dahil pagka binigla ninyo ang pag-testing, bibigla din yung pagsumpong, napakahirap. Yung pong bulang lang, ayan, napakabuti din po ng bulang lang. At bukod po dyan, may mga nagtatanong ano po yung mga pwede namin kainin sa biskwit. Yung pong biskwit, yung mga plain biskwit, kapag binisual check ninyo, wala siyang mga asukal. Pag kinain ninyo, siyempre pa, hindi yun matamis, hindi siya maalat. Tulad ng Sky Flakes, yan. Tama ang timpla. At yung mga biskwit na katulad nito. Yung Yakult, napakaganda din po niyan. Dahil meron po itong probiotics. Yogurt, kaya nga lamang sa yogurt, ang pipiliin po ninyo yung plain. Hanggat maaari, huwag yung mga flavored. Kasi yung mga flavor na yan, kung minsan yun yung nagpapahapdi ng tiyan kung sobrang tamis o kung ano man yung inihalo dyan. So hanggat maaari yung plain. Gatas, ano po ang maaaring gatas sa inyo? Yung mga non-fat at mga skim milk. Though may mga tao rin na kahit na non-fat pa yan at skim milk pa yan, pwedeng humapdi ang kanilang tiyan, lalo na kung meron po silang tinatawag na lactose intolerance. So, ano pa po? Munggo. Yung pong munggo pwede kasi may mga nag-aalala na ang sabi nila yung munggo nagdudulot ng uric acid. Ang uric acid po ang naapektuhan ay mga kasukasuan. Yan, mga ganyan. Joints ng ating katawan. Ang munggo naman
at mga ilang beans, kung hindi nalutong masyado, o kahit na naluto pa yan ng maayos, kung minsan nakakapagdulot ng kabag o yung pagkakaroon ng bloating. Meron po tayong remedy dyan, at iyan po ay ating tatalakayin maya-maya lamang. So mapapansin po ninyo kung ano yung remedy na yon na pwede po ninyong ihalo doon sa mga beans para po hindi kayo kabagan. So umpisahan na po natin yung mga natural remedy at ilalagay ko rin po dyan sa inyong screen. So ito na po yung mga natural remedy. Number 1, yung pong fennel seeds. Gawin po ninyo itong tea. Ayan. Yan po ay para sa bloating, indigestion, and constipation. Kasama na rin yung nahihirapang dumumi. Kukuha lamang po kayo ng isang kutsarita ng slightly roasted fennel seeds at inyo pong ihahalo sa isang tasa ng pinakuloang tubig. Yung pong kulong-kulong tubig ang dapat ninyong gamitin para po hindi po kayo magkaroon ng bloating at maiwasan po yung pagkakaroon ng indigestion. Number 2 po yung cumin seeds. Gagawin po ninyong tea. Parang fennel seeds din. Ito naman po ay nagsisilbing acid neutralizer. Ayan. Para po mapawi yung pananakit, pangangasim ng inyong sikmura kapag nagkakaroon po kayo ng acid reflux. Ang gagawin po ninyo, maghahalo lamang po kayo ng isang kutsarita ng slightly roasted cumin seeds sa isang tasa ng kumukulong tubig. At yun po ang inyong iinumin pagkatapos po ninyong kumain. Number 3, yun pong cinnamon tea. It improves digestion and food absorption. So ano po yung mga methodology o kaparaanan na ginagawa dyan? Una, yun pong stick. Paano pong inyong gagawin? Add 1 stick of slightly crushed medium-sized cinnamon into a liter of water. Boil for 10 to 15 minutes. Drink 1 cup every after meal. So, sapat na po yun, no? Sa buong maghapon ninyo, yung isang stick, kukuluan ninyo sa 1 litro ng tubig. At yun ay inyo pong kukuhanan ng isang tasa na siya ninyong iinumin every after meal. Yan. Kung powder naman po ang inyong gagamitin, ganito po ang kaparaanan na inyong gagawin. Stir 1/4 teaspoon of cinnamon powder into a cup of boiling water and drink after meal. So 1/4 ng kutsarita ng cinnamon powder ang inyong ihahalo sa isang tasa ng kumukulong tubig at yun po ang inyong iinumin pagkatapos po ninyong kumain. Pang-apat, ito pong cloves. Prevents bloating. Ito na po yung sinasabi natin kanina na pwede po ninyong ihalo sa mga beans, sa mga buto-buto ninyong iniluluto para maiwasan yung pagkakaroon ng kabag, indigestion. So, ano po ang inyong gagawin? Bukod sa pwede po ninyong ihalo ito sa mga lutuin. So, nandito po, number 1, chew 5 pieces of cloves every after meal to prevent gas formation. So, para maiwasan nga po yung pagkakaroon ng kabag, mumuya po kayo ng mga 5 piraso ng cloves pagkatapos po ninyong kumain. Pangalawa, ito na, add a teaspoon of cloves for cooking dishes that tends to cause bloating or flatulence. So, yun nga po, yung mga ulam na niluluto ninyo na maaaring nagdudulot sa inyo madalas ng kabag, indigestion, tulad ng mga beans at iba pang mga lutuin, pwede po ninyong haluan ng cloves. Number 5, equal parts of slightly roasted crushed cloves and cardamom. So ano po ang gagawin dito? Make a half teaspoon combination of slightly roasted crushed cloves and cardamom and chew it after meal to prevent formation of stomach gas and alleviate bad breath caused by acid reflux. So hindi lamang yung gas formation sa inyong tiyan ang mape-prevent nito, kundi malulunasan din yung bad breath na dulot nga ng madalas ninyong pagkakaroon ng acid reflux. Yung pinaghalong dinurog na cardamom at cloves in equal parts. At yung pong number 6, ginger o yung luya. Hindi ko po ito isinama noon sapagkat ito po ay medyo maanghang at kapag napasobra po ang inyong gamit, nako, maaari pong lumala ang sintomas na inyong nararamdaman. Kaya ang paggamit po dito ay konti-konti lamang, alalay, ika nga. Ang sabi dito, slight amount can help neutralize acid reflux.
So ano po ang inyong gagawin dito sa ginger o luya? For powdered ginger, use only 3/4 of a teaspoon and stir in a glass of boiling water and divide it into 3 equal parts and drink every after meal. So sapat na po yung 3/4 ng kutsarita o 75% noong kutsarita kapag ka-powder po ang inyong ginagamit. At iyon po ay ihahalo ninyo sa isang baso ng kumukulong tubig. At pagkatapos, hahatiin po ninyo ito sa 3 equal parts at yun na po ang inyong iinumin umaga, tanghali, gabi pagkatapos ninyong kumain. For fresh grated ginger, yung sariwa na tinadtad o ginayat na luya, ano po ang inyong gagawin? Use only 1 tablespoon and add into a half liter of water and boil for 5 to 10 minutes. Divide into 3 equal parts and drink every after meal. So gagamit lamang po kayo ng isang kutsara naman dito, medyo mas malaki kutsara kasi hindi naman siya powder. Fresh ito. Yung dinikdik na maigi o hiniwa-hiwa. Isang kutsarang puno ang inyo pong gagamitin at ihahalo po ninyo sa kalahating litro ng tubig. Pakukuluan ninyo ng 5 hanggang 10 minuto at yun po ang inyong hahatiin into 3 equal parts at inyo pong iinumin every after meal. Morning, noontime, and in the evening. At meron pong note na sinasabi dito, no? Ang sabi, overusing may worsen your symptoms. At number 7, ano po yung pampito? Yung lemon with warm water. Hindi ko rin po nilagay ito noong una sapagkat ito po ay maasim-asim, pero hindi naman siya ganun kaasim, lalo na kung konti lang naman po ang inyong lalagay. Doon po sa isang baso ng maligamgam na tubig, isang kutsarita lamang. It may help to prevent indigestion. So kapag lagi po kayong hindi natutunawan, lagi din kayong kinakabag, dighay ng dighay, ito po ang inyong inumin before or after meal. Nasa inyo na po yan. Ang inyo pong gagawin, add 1 teaspoon of fresh lemon juice into a glass of lukewarm water and drink before or after meal. Number 8, raw and unfiltered apple cider vinegar. So, hindi ko rin po nilagay ito nung una, no? Sapagkat ito nga din po ay medyo maasim-asim. Pero pag konti lang naman, ay okay lang naman. It may help to prevent indigestion. Ano po ang inyong gagawin? Add 1 teaspoon of raw and unfiltered apple cider vinegar into a glass of lukewarm water and drink before or after meal. Yan. So, halos kaparehas lamang din po siya ng lemon with warm water. Number 9, boiled soursop leaves o yung pinakuloang dahon ng guyabano may reduce pain due to acid reflux. So kung nananakit-nakit po ang inyong sikmura dahil po sa acid reflux, yan po pinakuloang dahon ng guyabano. Number 10, boiled guava leaves may help to neutralize or reduce acid reflux. So kapag nangangasim ang inyong tiyan, pwede rin po yung pinakuloang dahon ng bayabas at maaari niya rin pong mabawasan yung pagkakaroon ninyo ng acid reflux. Number 11, yung basil leaves. Gagawin din po ninyo itong tea. May relieve heartburn and nausea. So ano po ang inyong gagawin? Kukuha lamang po kayo ng 3 hanggang 5 dahon ng basil at inyo pong ihahalo sa isang basong kumukulong tubig. At pagka maligamgam na po ito, yun po ang inyong iinumin. Pwede rin po kayong ngumuya ng fresh basil leaves. 2 hanggang 4 na pirasong dahon lang po. And then, number 12, itong serpentina leaves. May relieve stomach pain due to bloating. At meron pa pong isa, itong tinatawag nilang compre. At though hindi po ako familiar masyado dito, may mga nagsasabing ito po ay mabisa doon sa madalas nagkakaroon ng acid reflux at merong GERD. At kung nais po ninyo nitong compre, ay hanapin po ninyo si Kwento at Kaalaman. At ang pagkaalam ko, meron po silang product nito kung gusto po ninyo nitong compre. At bukod dyan, saan po kayo makakabili? Una, sa mga palengke o market. Number 2, sa mga supermarket. Doon sa mga malls, di ba may supermarket doon. Doon sa spice section, doon ninyo hanapin. Doon sa may mga paminta, laurel,
Doon sa mga grupo na yon, naroon po sila karaniwan. And then number 3, sa mga online traders like Amazon.com, Shopee, at marami pa pong iba. So ito po yung mga mahalagang reminders natin, no? Lalo't higit sa lahat, una, sa mga buntis. If you are pregnant, avoid using the following natural remedies: ginger, cinnamon, cardamom. However, you may use them in cooking. So itong ginger, cinnamon, cardamom, pwede po ninyong gamitin sa pagluluto ng inyong mga nilulutong ulam. Pero kung ite-take ninyo ito as natural remedy by mouth, so gagawin ninyong tea at kung ano-ano pa, iwasan po muna ninyo. Ganun din po, totally avoid serpentina to avoid the risk of miscarriage. Ayan. At pangalawa, if you have seizure disorder like epilepsy, avoid using fennel seeds to avoid the risk of increased seizure. Ano pa po? Ito po yung pinakahuling reminder natin para sa inyo. If you have peptic ulcer, avoid the use of apple cider vinegar or ACV because it may aggravate your symptoms. At ayan na po yung ating maikling summary o buod kung kayo ay madalas na nakararanas ng acid reflux dahil meron kayong GERD, meron kayong hyperacidity, o lagi kayong kinakabag. Nandyan po yung mga natural remedy at naway makatulong po sa inyo ang maikling summary na ito, video na ito. At kayo po ay pagaling. Huwag po kayong mamroblema, manampalataya po kayo, tulad ng aking laging sinasabi, manalangin, sapagkat wala pong imposible. Kayo po ay gagaling. At hanggang sa muli po nating pagkikita, pagaling po kayo.